Nanindigan ang kampo ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya pwedeng isuko sa International Criminal Court tulad ng plano ng Department of Justice. Sa gitna yan ng balibalitang may inilabas ng arrest warrant laban sa senador. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Dalawa raw ang opsyon ng gobyerno sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Bato de la Rosa, extradition o surrender. Ayon sa DOJ, base yan sa Section 17 ng Crimes Against Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ito ngayon ang kinikwestiyon ng kampo ni de la Rosa. Ayon sa abogado niyang si Attorney Israelito Torion, hindi pwedeng igiit ng DOJ ang batas na yan. Hindi raw kasi ito maituturing na self-executing dahil wala raw itong implementing rules and regulations na dapat sana'y magdedetalye sa proseso ng pagsuko. Kumbaga, parang gray area ito. Kung isuko man daw ng gobyerno sa ICC ang senador, maituturing daw itong unconstitutional. Dahil gate Torion, ang pagsuko ng isang Pilipinong akusado sa International Court ay hindi dapat dahil desisyon lang ng ehekutibo. Dapat daw ay nakabase ito sa batas at soberanya ng bansa. Ganito rin ang argumento ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at De La Rosa nang maghain sila ng petisyon sa Korte Suprema. Ilang oras lang matapos arestuhin si Duterte noong Marso. Nauna nang pinayuhan ni Vice President Sara Duterte si De La Rosa na kumuha ng abogado na magaling sa international law. Rumesbak naman si Senator Amy Marcos para kay Senator Bato. Pinuna ni Senator Amy si Ombudsman Boying Remulla dahil panay raw ang pananakot nito. Si Remulla ang unang naglabas sa media ng impormasyong ipinaaresto na ng ICC si Senator Bato, pero pinanindigan ng Ombudsman ang impormasyong yan. Isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Dagdag pa ni Senator Amy, hindi dapat payagang maulit ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, no-show pa rin si De La Rosa sa Senado. Ayon kay Senate President Tito Soto, hindi kailangan magsabi ang isang senador kung a-absent siya sa sesyon. Nakatakda ring sumalang si De La Rosa sa plenary debates ng Defense Department sa susunod na linggo. Aabangan ngayon kung sisipot siya rito. Huling nakita si De La Rosa nang namigay ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Tinyo sa Cebu noong nakaraang linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.